Nagising akong may ngiti sa aking mga labi. Araw ng linggo ngayon. Makikita ko na ulit ang aking kalaro na si Kael. Napakabait ni Kael. Meron siyang matangos na ilong, magagandang mga mata, na kapag ngumingiti siya ay parang nakakagaan ng pakiramdam. Si Kael lamang ang tanging batang naging kalaro ko. Binibigyan niya ako ng masarap na tsokolate. May larawan pa nga kami na parehas kaming kumakain ng tsokolate. Kuha yun ng kanyang yaya ng isang araw na magsimba sila dahil may dala itong kamera. At sa larawan na yon ay isinulat ni Kael ang pangalan naming dalawa, Kael at Tala. Sa buong buhay ko ay noon lang ako nakatikim ng ganong klase ng tsokolate. Sabi niya imported daw yun. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng imported kasi hindi naman ako nakapag-aral. Ayaw kasi ni mama na pag-aralin ako. Pero magaling naman akong magbilang. Natuto akong magbilang mula sa mga numero mula sa kalendaryo naming nakasabit sa maliit naming sala. Umuupa lang kami. Wala kaming sariling bahay at palipat-lipat kami ng tirahan. Kaya wala akong nagiging kalaro. Pero ngayon ay masaya na ako dahil sa ikli ng araw na lumipat kami sa lugar na ito ay nakilala ko si Kael. Nagmamadali akong bumangon kasi naririnig ko na naman ang malatigring boses ng aking ina. Tala! Ay gumising ka na dyan, ang tamad-tamad mo talagang bata ka. Nakakasawa ka na. Sana mawala ka na sa buhay ko. Sigaw ng aking ina. Galit na naman si mama. Bulong ko na lamang sa aking sarili. Bumangon ako at pagkatapos ay inayos ko na ang aking sarili. Inayos ko na rin ang aking higaan para makapagsimula na akong maghanda ng aming agahan at makapunta na ako sa simbahan. Opo, pumupunta ako sa simbahan. Hindi dahil sa magsisimba ko ron. Pupunta ako ron dahil kailangan kong magtinda. At para makita ko na ulit ang aking nakilalang kaibigan na si Kael at makapaglaro uli kami. At syempre, para matikman ko na naman ang tsokolating dala niya para sa akin. Tuwing linggo kasi ay nagsisimba ang pamilya nila, samantalang ako naman ay nagtitinda ng mga kakanin sa harap ng simbahan para may maiuwi akong pambili ng pagkain namin ni mama dahil kung hindi ay malalagot na naman ako. Hindi ko nga po pala alam kung bakit palaging galit sa akin si mama. Oo nga po pala, kami lang ni mama ang magkasama. Lumaki akong walang kinagis ng ama. 7 taong gulang na po pala ako ngayon. At sa mura kong edad ay natuto akong gumawa ng mga gawaing bahay dahil na rin sa masungit kong ina. Pero mahal na mahal ko po siya. At sumaktong kaarawan ko po ngayon kaya kahit palaging galit sa akin ng aking ina ay masaya pa rin ako. Salamat po Lord sa panibagong araw, buhay at pag-asa na ibinibigay mo po sa akin. Pangako po, magpapakabait po ako palagi. Basta po Lord ha, yung wish ko po ngayong birthday ko. Sana po matutunan na po akong mahalin ni mama. Naiiyak ko na lamang na iniisip yun. Napakabigat naman ang basket na to. Parang mapuputol ng braso ko nito ah. Napangiti na lamang ako sa aking sarili. Binilisan ko ang aking paglalakad para marating ko na ang tawiran sa harap ng simbahan. Napakarami naman kasing sasakyan dito at ang hirap tumawid. Bahala na, pero kailangan kong makatawid. Dahil ang bigat na talaga ng basket na dala ko. Ang payat pa naman ng katawan ko. Parang bibigay na ang lakas ko. Parang mabibitawan ko na ang mga paninda ko. Dahil sa sobrang bigat. Tsak na malalagot na naman ako kay mama kapag natapon ko na naman ang mga ito. Kaya naman, binilisan ko na lamang ang aking pagtawid. Ay nako! May batang nasa gasaan, abay tumawag kayo ng ambulansya. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba? Narinig kong pagkausap ng isang tinig. Boses yun ng isang babae. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata.
Ang sakit po. May makirot na bahagi po sa ulo ko. Pati po ang buong katawan ko. Hindi ko po masyado maigalaw. Ano pong nangyari? Teka, nasan po ako? Bakit malabo po ang paningin ko? Iya, mabuti naman at gising ka na. Makalipas ang 1 buwan mong pagkakahimbing dito sa ospital dahil sa aksidente sa tawiran sa harap ng simbahan. Nabundol ka ng isang sasakyan dahil bigla kang tumawid. Ako nga pala si Dr. Kesha. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Pati na rin ang pangalan ng mga magulang mo para matawagan natin sila. Kasi hanggang ngayon, walang nakakakilala sa'yo. Marami na kaming napagtanungan pero wala talagang pumupunta rito para magpakilala na kamag-anak mo. Mabuti na lang at mabait sina Doña Miguel at Doña Yana. Dinala ka nila dito sa ospital matapos kang takbuhan ng nakabundol sa'yo. Mahabang kwento ng doktor. Malalim akong nag-isip hanggang sa sumakit ang aking ulo. Pero wala akong matatandaan na sagot sa mga tanong niya. Doc, sorry po. Pero wala po talaga akong matandaan eh. Kahit nga po pangalan ko, hindi ko po alam. Magandang araw po, Doña Yana. Mabuti po't naririto po kayo. Nagising na po ang pasyente. Nakakalungkot lang po kasi wala po siyang matandaan. At kahit nga po ang kanyang sarili, maging ang aksidente hindi niya matandaan. Ganun po ba? Ano pong ibig sabihin nito, doktor? Normal ba ang kanyang sitwasyon? Maibabalik pa ba ang kanyang memorya? Tanong naman ni Doña Yana. Iyan po ang ating bibigyan ng pansin. Kasi malaki po ang posibilidad na kapag nagtuloy-tuloy ang ganyang kalagayan niya, maaaring hindi na po bumalik ang kanyang alaala. Pinagmasdan ko ang maamong mukha ng babaeng kaharap ng doktor ko. Ang ganda-ganda niya. Parang ang bait niya. Napakaamo ng kanyang mukha. Parang ang sarap niyang maging ina. Maya-maya pa ay naglakad na sila papalapit sa kamang kinahihigaan ko. Iha, kumusta ka na? Sabay hawak sa mga kamay ko. Ako nga pala si Doña Yana. Kami ng asawa kong nagdala sa iyo rito sa ospital. Maraming salamat po, ma'am. Sagot ko na lamang. Maaari na palang makalabas ng ospital ang pasyente kasi stable naman na ang kalagayan niya. Kaya lang po may problema tayo. Saan po uuwi ang batang ito? Saan naman ang doktor nakausap ay ang magandang babaeng tagapagligtas ko, si Doña Yana. Nalungkot ako bigla sa isiping nag-iisa na ako at walang mauuwian. Ni hindi ko kilala kung sino ako, kung anong gagawin ko. Isa lamang akong musmos. Papaano na ako ngayon? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bigla na lamang tumulo ang aking luha sa isipin na yon. Huwag po kayong mag-alala. Kami po muna ng asawa kong bahala dito sa bata. Sabay humarap sa akin si Doña Yana. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Sabay wika. Iha, gusto mo bang sumama sa akin sa bahay namin? Kami lang ng asawa ko ang nandun at yung mga kasambahay namin at ang family driver. Wala kaming anak. Maaari bang ikaw na munang maging anak namin? Habang hindi mo pa naaalala kung sino at saan ka nakatira. Wika naman ni Doña Yana. Parang musika sa aking pandinig ang mga salitang yon. Mabilis akong tumugon. Opo ma'am, salamat po. Masaya ang aming naging biyahe papunta sa bahay nila Ma'am Yana. Wow! Ang ganda-ganda naman po ng bahay ninyo at saka ang laki. Ang gaganda din po ng mga bulaklak. Tsaka may swimming pool rin po. Wow! Ito pala yung sinasabi nilang swimming pool. Tsaka, ang sarap naman po ng hangin. Nakaka-relax po. Rico, ano ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Bulag ka ba? Sigaw naman sa akin ang isang napakagandang batang babae nang hindi ko sinasadyang matapakan ang kanyang magandang mga paa. Para siyang Diyosa sa ganda. Natulala ako habang nakatingin sa kanya. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Bingi ka ba o bulag?
Sabi ko, tumingin ka sa dinaraanan mo. Itulak kita riyan eh. Hoy, ano ka ba naman Marjorie? Bakit mo ba sinisigawan yung bata? Tingnan mo nga oh, parang hindi siya okay. Nagbenda pa nga siya sa bandang ulo niya. Sorry bata. Ganyan talaga yan si Marjorie. Huwag gagalitin yan. Sabi naman ng isang batang lalaki at bigla na lang sumulpot sa aking likuran. Katulad ng batang babae, ang batang lalaking ito ay napakagwapo rin. May magagandang mga mata, matangos na ilong, at siguradong hindi nagkakalayo ang edad namin. Teka, ilang taon na nga ba ako? Bakit ba kasi wala akong maalala? Isip ko na naman tuloy ang kalagayan ko. Tumigil ka nga Michael! Bakit mo ba pinagtatanggol ang batang yan? Mas gusto mo ba siyang kalaro kaysa sa akin? Sagot naman ng batang si Marjorie. Pasensya na po, wag na po kayong magalit sa akin. Hindi ko naman po sinasadya na matapakan po ang inyong mga paa. Tugon ko naman. At talagang sumasagot ka pa ha? Marjorie, ano na naman yan? Nangaaway ka na namang bata ka? Halika na at uuwi na tayo ng mami mo. Ikaw rin Michael, tawag ka na rin ng mami mo at uuwi na rin kayo. Opo, sige po. Paalam naman ng batang cute. Pagaling ka Sigaw naman ng batang si Michael at nagtatatakbong umalis. Bakit ganun? Parang may nararamdaman akong kakaiba kay Michael. Parang nakita ko na siya, pero hindi ko mawari kung saan at kung kailan. Hay nako, masyado na naman ako. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Pangalan ko nga hindi ko maalala. Tapos ngayon, pati si Michael ay iisipin ko pa ba? Bulong ko na lamang sa aking sarili. Oh, nandyan ka lang pala iha. Inahanap kita kanina pa at ipapakilala sana kita sa mga anak ng mga kaibigan ko. Pero wala na sila, nakaalis na. Sa susunod ipapakilala kita sa kanila para naman may maging kalaro ka at ang hindi ka malungkot dito sa bahay. Sabi naman ni Doña Yana. Opo ma'am, salamat po. Tugon ko na lamang. Iha, maaari bang wag mo na akong tawaging ma'am? Kung maaari, tawagin mo na lang akong mami. Oo nga naman iha, tawagin mo na lang kaming mami at daddy. Mula ngayon, kami na ang iyong magiging mami at daddy. Dito ka natitira sa bahay namin. Lahat ng meron kami ay sayo na rin. Magiging isang pamilya tayo. Aayusin natin ang adoption papers mo para mabinyagan ka na at mabigyan ka na ng pangalan at maging legal naming anak. Pag-aaralin ka namin anak at mamahalin bilang isang tunay na anak. Anak namin ng mami mo. Mahabang paliwanag naman ni Don Manuel na ngayon ay magiging daddy ko na. Dumating ang araw na pinakahihintay namin nila mami at daddy. Ang maayos ang aking mga dokumento at maaari na akong makapag-aral ngayon. Kaya naman ay naging abala ang mga araw naming pamilya sa paghahanda sa pagpasok ko sa eskwela. Marian anak, handa ka na ba? Tanong ni mami sa akin habang kami ay kumakain ng agahan. Marian nga po palang ipinangalan ni na mami at daddy sa akin. Bagay raw po kasi sa maamo kong mukha at mainhin kong pagkilos. Natutuwa naman po ako dahil ang gandang pangalan ng kanilang napili para sa akin. Good morning class! Bago tayo magsimula ngayon sa ating klase, meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Bago ninyong kaklase. Marian, come here. Tawag naman sa akin ang aking guro. Dahan-dahan akong tumayo at tumungo sa unahan. Ito si Marian. Siya ang nag-iisang anak ni na Don Manuel at Doña Yana. Magpakabait kayo mga bata ha? At tulungan niyo si Marian na mag-adjust sa environment ng school natin. Yes po, teacher. Halos sabay na sagot ng mga bata na ngayon ay magiging kamag-aral ko na. Inilibot ko ang aking paningin at laking gulat ko dahil naroroon ang batang nakita ko sa bahay ng aking mami Yana at daddy Manuel. Masama ang tingin niya sa akin. Nasa grade 1 class po kami
At hindi ko akalain na magiging kaklase ko ang batang maganda pero ubod ng sungit na si Marjorie. Hoy Marian, halika nga dito. Malakas na tawag sa akin ni Marjorie. Paano naging anak ka ni Tita Yana at saka ni Tito Manuel? Wala naman silang anak. Kaya nga kami palaging naroroon ni Michael kasi para hindi sila malungkot na dalawa. Dagdag pa na sabi ni Marjorie. Nasa labas kami ngayon dahil uwian na at hinihintay ko si Manong Abel, ang aming family driver, para sunduin ako pauwi ng bahay. Ampun ka no! Ampon! Hoy, si Marian, ang batang ampon! At sabay silang nagtawanan ng malakas, kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi ako nakakibo at ako'y napaluhan na lamang dahil sa sama ng loob. Naglalakad ako papunta sa may waiting area dahil napagpasyahan ko na doon na lamang hintayin si Manong Abel. At doon ay nakita ko ang batang si Michael. Nakaupo siya habang nilalaro ang dala niyang laruan na Lego. Batang cute ang tawag niya sa akin habang nakangiti. Ha? Ako ba? Tanong ko sa kanya. Oo, ikaw nga. Dito ka rin pala nag-aaral. Kumusta ka na? Mabuti naman at mukhang maayos ka na. Hindi ka na rin maputla katulad nung unang makita kita sa bahay nila Tita Yana. Oo nga eh. Inaalagaan kasi ako mabuti ni na mami at daddy ko. Tugon ko naman. Marian! Ang batang ampon! Ampon! Walang tigil na salita ni Marjorie na hindi ko namalayan na sumunod na pala sa akin. Michael, huwag ka nga makikipag-usap sa kanya ha, kasi ampon siya, sabi pa nito. Marjorie, tumigil ka na nga. Ano namang masama kung ampon siya? Tigilan mo ng pang-aasar mo kay Marian ha. Hindi mo ba alam na masama yan? Sagot naman ni Michael. Si Michael pala, base sa nakasulat sa kanyang school ID, ay grade 2 pupil dito sa school namin. Bakit Michael? Si Marian na ba ang gusto mong kaibigan ha? Kinakampihan mo na siya kaysa sa akin eh. I hate you na Michael. Hindi na tayo bati. At nagtatatakbong umiyak si Marjorie. Nalungkot ako sa nangyari at naiyak na din ako sa ginawa sa akin ni Marjorie. Mula noon ay iniwan ko na lamang na magkalapit kami ni Marjorie at ni Michael. Lumipas ang 15 taon. Mami, Daddy, masayang bati ko sa aking mga magulang. Narito na kami ngayon sa Manila Airport. How are you anak? Namiss ka namin ng mami mo. Sabi naman ni Daddy na naluluha pa habang yakap-yakap nila ako ni Mami. Maayos naman po ako ma'am. Dad, heto po at bumalik na ako ng Pilipinas para magkasama-sama na tayong muli. Sa States nga po pala ako nagpatuloy ng aking pag-aaral para iwas ako sa mga classmates kong palaging nang-aasar sa akin noon. Ma'am? Dad? Nasaan nga po pala si Manong Abel? Marami po kasi akong dala na isasakay natin sa sasakyan. Mabigat po kasi mga to eh. Mga pasalubong ko po sa inyo at sa mga kasama natin sa bahay. Mahabang sabi ko naman. Hula anak, si Mang Abel umuwi sa probinsya. Magbabakasyon lang muna kasi matagal nang hindi nakakasama ang pamilya. Pero nandito naman si Michael. Siya yung kasama namin ng daddy mo. Oh, nandito na pala si Michael. Michael, nandito kami. Sabay kaway naman ni Daddy sa nasa di kalayo ang lalaki na naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Ang tangkad at ang gwapong lalaki ni Michael. Parang mas gwapo pa siya kaysa noong huli ko siyang nakita. Noong nasa grade school pa lang kami. Naaalala niya pa kaya ako? Naiisip ko habang tinitingnan siyang naglalakad patungo sa amin, nila Mami at Daddy. May konting kaba at excitement akong nararamdaman. Ano kaya itong nararamdaman ko? Tanong ko na lamang sa sarili ko. Welcome back, Marian. Sabay lahad ni Michael ng kanyang kamay. Inabot ko naman ito at para bang pamilyar ang init ng kanyang mga palad na hindi ko mawari.
Parang nahawakan ko na ang mga ito dati pa. Nakauwi na kami ng bahay at kasalukuyang nagpapahinga ako sa aking kwarto nang biglang pumasok ang aking mami. Anak, Marian, sa darating na linggo magkakaroon tayo ng welcome back party mo. Kaya maghanda ka anak ha? Magpahinga ka mabuti. Opo ma'am, sagot ko at tuluyan na akong nakatulog. Dumating ang araw ng welcome back party na inihanda sa akin ni na mami at daddy. Napakarami mga bisitang dumating kaya abala ang lahat. Marian, Iha, naririto na ang mga bisita natin. Maya-maya pa ay tatawagin ka na namin ha? Para ipakilala ka sa kanilang lahat. Are you ready my princess? Yes ma'am. Nakaramdam ako ng kaba kasi matagal rin akong nawala rito sa Pilipinas at wala akong masyadong kilala o kaibigan man lang na naiwan rito. Kaya naman, normal lang naman siguro ang maramdaman ko ang ganitong pakiramdam. Pagkakalma ko na lamang sa aking sarili. Kaya mo yan, Marian. Fighting! Sabi ko na lamang sa sarili ko. Maya-maya nga ay narinig ko na ang aking buong pangalan na tinatawag sa entablado na isa sa mga MC ng gabing ito. Ladies and gentlemen, let us now welcome the one and only here of our beloved company, MY Corporation, and the only daughter of Don Manuel and Doña Yana. Please welcome Miss Marian A. Santos. Masigabong palakpakan ang narinig ko habang paakyat ako ng stage. Kinabahan ako na parang mabibingi ako sa pagtibok ng aking puso. Mahusay ko namang nasabi ang aking speech at pasalamat ako sa mga bisitang dumalo sa party kong ito. Hanggang sa dumating na nga ang oras na kailangan na akong isayaw ng aking daddy. Parang mas lalo pa akong na-expose sa mga bisita ngayong gabi na halos lahat ng mahalagang tao ng larangan ng negosyo ng aking ama ay naroroon. Nang matapos ang sayaw namin ni daddy, ay nagulat na lamang ako nang may isang kamay ang lumahad sa aking harapan. Maaari ko bang maisayaw napakagandang dalagang ito? Ang sarap pakinggan ng kanyang boses. Pagtingala ko ay parang lumundag ang aking puso dahil sa tuwa at kaba nang mapagmasdan ko ang kanyang muka. Michael, sobrang nasurpresa ako dahil hindi ko inaasahan na isasayaw niya ako. May girlfriend na kaya siya? Ang swerte naman ng girlfriend niya kapag nagkataon. Ay naku Marian, ayun ka na naman sa malikot mong isipan. Saway ko na lamang sa aking sarili. Pagkatapos ng sayaw namin ni Michael, ay para akong nakaramdam ng matinding uhaw at gutom. Siguro ay dala na rin ang matindi kong nerbiyos, kaya kahit naman sa States ako lumaki, ay hindi pa ako nakaranas ang magka-boyfriend ni minsan. Kaya nagsimula na akong kumain at batiin ang lahat ng mga bisitang makita ko. Anak, gising na. Maaga ka ngayon. First day mo sa work. Hinihintay ka na ni Manong Abel sa garahe. Dali-dali akong bumangon. Oo nga pala, ito yung unang araw ko sa opisina. Kaya naman ay naghanda na ako at ihahatid ako ni Manong Abel. Good morning, Ma'am Marian. Halos panabay na bati ng aming mga empleyado sa kumpanya. Siya na ba yung anak ni Don Manuel at Doña Yana? Ang ganda niya, no? Narinig ko pang sabi nila. Pumasok na ako sa aking opisina at doon ay nagsimula na akong magtrabaho. Lunch break na nang lumabas ako ng aking opisina at gutom na ako dahil sa sobrang busy ko ay hindi man lamang ako nakapag-snack. Pumila ako sa harap ng counter habang abala ang aking mga mata sa pagtingin sa mga pagkain na aking bibilhin nang biglang makaramdam ako ng malamig na bumuhos sa aking likuran. Oops! Sorry! Ano ba naman kasi? Haharang-harang ka eh. Hayon tuloy, nabuhusan kita ng milk tea. Masungit na sabi ng babaeng nakabuhos sa akin ng inumin. Tiningnan ko ang pinanggalingan ng boses sa aking likuran at doon ay nakita ko ang pamilyar na muka ng isang babae.
Inisip ko pa noon kung saan ko siya nakita at parang kidlat sa kawalan na nanumbalik sa aking isipan kung sino siya. Marjorie? Nawika ako na lamang. Ako nga, tugon naman niya. Sa susunod, huwag ka nga harang-harang sa daan ha. Baka hindi lang milk tea ang danasin mo. Masungit nitong tugon. Nag-init naman ang aking ulo dahil sa sinabi niya. Kaya itinulak ko siya na naging dahilan ng pagkatapon ng mga dala niyang pagkain. Nanlisik ang mga mata ni Marjorie na tumayo at susugurin sana ako ng sampal sa pisngi nang biglang may kamay na humawak sa braso niya. Si Michael ay nandoon din pala ng mga oras na yon kasama ang mga kaopisina nito. Ano ka ba naman, Marjorie? Nakakahiya. Pinagtitinginan na kayo ng mga tao rito. Bigla na lamang humagulgol ng iyak si Marjorie, sabay sabi. Kasi naman Michael, ang babaeng ito itinulak ako. Nakita mo naman diba, natapon lahat sa sahig ng in-order kong pagkain. Dagdag pa nito, sabay hawak at pulupot sa mga braso ni Michael. Nawala na ako ng ganang kumain dahil sa nangyari kanina. Kaya naman bumalik na lamang ako ng opisina at iniwang ko ang parang sawa kong maglingkis na si Marjorie kasama si Michael. Bakit ba ganun kung hawakan ni Marjorie si Michael? May relasyon ba silang dalawa? Naisip ko tuloy na parang mas lalo akong nawala ng ganang kumain sa isiping yon. Kaya naman ay ipinagpatuloy ko na lamang ang mga naiwan kong gawain. Uwian na, ngunit wala pa si Manong Abel. Ramdam ko ng sobrang gutom. Dala na rin ang hindi ako kumain mula tanghalian. Manong Abel, nasan ka na ba? Bulong ko na lamang sa aking sarili nang biglang may pumaradang sasakyan sa aking harapan. Marian, sakay ka na. Ihahatid na kita. Sabay sabi ng driver ng sasakyan na yon na walang iba kundi si Michael. Okay lang ba? Tanong ko naman sa kanya. Oo naman. Dadaan din naman talaga ako sa bahay ninyo eh. May ibibigay akong dokumento kay Don Manuel. Halika na. Sumabay ka na sa akin. Tawagan na lang natin si Manong Abel na ako nang maghahatid sa iyo pa uwi. Wika ni Michael at bumaba siya at pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Pagkasakay ko ay umalis na kami. Ang haba ng traffic at nagsimula na namang kumalam ang aking sikmura. Hanggang sa marinig ko ang maingay na pagkalam ng aking tiyan. Natawa naman si Michael. Parang kailangan na nating makauwi ka agad ah. Nagwawala na yung mga alaga mo sa tiyan. Pabirong wika niya, sabay may kinuha sa loob ng kanyang bag at iniabot sa akin ang isang maliit na box na may lamang tsokolate. Kainin mo muna to Marian abang nasa biyahe pa tayo para maibsan yung gutom mo. Binuksan ko ang box at kumuha ako ng isang tsokolate. Parang masarap yun, kaya lalong nagwala ang aking tiyan dahil sa sobrang gutom na aking nararamdaman. Binuksan ko ang mga tsokolate at tahimik na kinain ito. Habang kumakain ako ng tsokolate, ay parang may naaalala akong bagay na nangyari sa buhay ko na kaparehas nito. Pero kahit anong gawin ko, ay hindi ko maisip kung ano ang mga yun. Hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang isipin na yun. Maya-maya pa ay ginising na ako ni Michael sa aking pagkakatulog. Nakarating na pala kami sa bahay ng aking mga magulang. Anak, tingnan mo, may sorpresa kami sa iyo ng daddy mo. Masayang sabi ni Mami at may inilabas siyang isang box. Eto, buksan mo na, dali. Excited niyang sabi at dali-dali ko namang binuksan ang maliit na kahon at bumungad sa akin ang isang susi. Halos hindi ako makapaniwala. Sabay ko silang niyakap na dalawa at nagtatatalon ako sa sobrang tuwa. Thank you, Mommy, Dad. Sa wakas, pinayagan niyo na rin ako magkaroon ng sarili kong sasakyan. Hindi ko na maaabala pa si Manong Abel kapag may mga biglaang lakad ako. Si Manong Abel kasi ay medyo may katandaan na, kaya naman nahihirapan na siyang magmaneho tuwing gabi.
kasi may kalabuan na rin ang kanyang mga mata. Basta anak, ipangako mo sa akin na mag-iingat ka sa pagmamaneho. Magkasabay na bili ni na mami at daddy. Excited akong gamitin ang aking bagong kotse. Kaya naman ako ang pinakamaagang pumasok ngayon sa opisina. Early bird ika nga. Ang sarap pala ng may sariling sasakyan. Nagagawa mo ang lahat ng nais mo at ang mga lugar na gusto mong puntahan. Palabas na ako ng opisina nang marinig ko ang usapan sa may parking area. Wow, ang ganda naman ng car na to ah. Kanino kaya to? Tanong ng isang empleyado namin sa opisina. Marjorie, tingnan mo oh. O diba ganitong model ng sasakyan ang gusto mo? Oo nga Marjorie, sabi pa ng isa. Tiningnan naman ni Marjorie ang sasakyan na tinutukoy ng mga kaibigan niya na walang iba kundi ang bago kong sasakyan. Oo nga no, ito yung katulad nitong dream car ko. At wika naman ni Marjorie. Hinintay ko muna silang makaalis bago ako tuluyang lumabas at sumakay sa aking brand new car para bumili ng makakain dahil gutom na rin talaga ako. Pagbalik ko sa opisina ay nakita ko sa harap ng gate ng opisina sina Marjorie kasama ang mga kaibigan nito. Katatapos lang din nilang kumain. Halos lumuwa ang mga mata ni Marjorie nang makita ko na lumabas ng driver seats. Hello po Ma'am Marian, sa'yo po pala ang car na yan. Ganyan din po kasi ang gustong car ni Marjorie. Tumigil ka nga Jessa, malakas na sabi ni Marjorie. Ang pangit ng car na yan, parang basura. Yuck! Sabay talikod at naglakas ng mabilis, paalis. Marian anak, may bisita ka rito. Si Michael, labasin mo muna. Tawag sa akin ni Mami. Araw ng Sabado ngayon, kaya wala kaming pasok sa opisina. Michael, ba't naparito ka? Tanong ko. Gusto lang sana kitang yayaing mamasyal sa farm namin, Marian, para makalanghap ka naman ng sariwang hangin. Bigla akong nakaramdam ng saya. Ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng ganito sa kanya. Masayang naging araw naming dalawa ni Michael sa farm. Namasyal kami at nagkwentuhan at kumain ng masasarap na pagkain nang biglang dumating si Marjorie. Bakit ka nandito? Tanong niya sa akin. Hindi mo ba alam na boyfriend ko si Michael? Iwasan mo siya dahil kung hindi, malilintikan ka sa aking babae ka. Pabulong na wika niya sa akin. Oh, Marjorie, nandito ka pala. Sino kasama mo at bakit ka naparito? Tanong naman ni Michael. Tiningnan ako ng masama ni Marjorie at biglang yumakap kay Michael. Marjorie, ano ba? Hindi na tayo mga bata para magyakapan na lang ng basta. Eh bakit ba kasi? Masama bang yakapin ka ha? Sabi pa nito. Hindi na lamang sumagot pa si Michael. Umuwi na kami nang walang imikan sa loob ng sasakyan. Dahil sumabay sa amin si Marjorie na parang gwardya kung bantayan ang bawat kilos ni Michael. Kulang na lang ata ay italing niya ito sa kanya. Ang daming kailangang tapusin ng mga dokumento ngayon sa opisina. Marami ang mga dapat kumpirmahan. Kaya naman pagod na pagod ang aking pakiramdam. Kaya naman ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pagkahilo at nagdilim ang aking paningin. Hanggang sa bumagsak ako sa sahig at nawala na ako ng malay. Kumusta po ang aking anak? Ano nangyari sa kanya? Narinig kong sunod-sunod na tanong ng aking ina. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita kong nag-aalalang mukha ni Mami. At sa katabi ng kamang kinahihigaan ko ay naroroon si Michael. Hawak-hawak niya ang aking mga kamay. Wala naman pong masamang nangyari sa kanya. Dala lang po ng sobrang stress at overfatigue sa trabaho. Kaya po nawala ng malay ang inyong anak, Doña Yana. Paliwanag ng doktor ko. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko'y bumabalik ng aking nawalang alaala nang ako ay maaksidente noong bata pa lamang ako. Katulad ng sinabi sa akin ni Mami, ang ipinagtataka ko na lamang ay kung bakit malabo pa rin ang alaalang ito. Matulog ka ng maaga anak ha, para makapagpahinga ka.
nang manumbalik na ang lakas mo. Kael! Nasaan ka? Habulin mo ko! Ang saya-saya ng araw na ito habang tumatakbo ko para makipaglaro ng tagu-taguan. Takbo ko ng takbo. Binibilisan ko para makapagtago ako ng maayos nang biglang, mahulog ako sa bangin! Nagising ako na sumisigaw. Isang panaginip. Sino si Kael? Nagtataka kong tanong sa aking sarili. Maaga akong pumasok kinabukasan sa opisina upang masimulan ko na mga naiwang kong gawain kahapon nang biglang may nahulog na bagay sa hawak kong envelope. Nang tingnan ko ito, ay isa itong lumang larawan ng dalawang bata na kumakain ng tsokolate at sa likod ng larawan ay may nakasulat, Kael Atala. Pinagmasdan kong mabuti ang mukha ng batang babae at ng batang lalaki na nasa larawan. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng batang lalaking ito at laking gulat ko nang makita ko ang mukha ng batang lalaki sa larawan. Kamukha ni Michael ang batang nasa larawan. Pero bakit Kael ang pangalan? Bakit hindi Michael? At sino si Tala? Marian, nandito ka na pala. Ano yung tinitingnan mo? Aba, saan mo na ko ang larawan na yan, Marian? Tanong naman sa akin ni Michael. Nahulog mula sa envelope na to, oh. Sagot ko. Ganun ba? Akin kasi yan eh. Sagot naman ni Michael. Sino ba yung nasa larawan na yan, Michael? Tanong ko sa kanya. Yan ba? Larawan namin yan ng batang babaeng naging kaibigan ko sa may simbahan. Nagtitinda siya ron ng kakanin. Alam mo ba, ang bait-bait ng batang yun. Paborito niya mga dala-dala kong tsokolate. Sayang nga lang, bigla na lang siyang nawala at hindi na nagpakita sa simbahan. Pero alam mo Marian, nung unang makita kita, parang kamukha mo si Tala, yung kaibigan ko. Hindi ako nakakibo at parang may tuwa akong nararamdaman sa mga sinasabi niya sa akin. Gabi na naman noon, kaya naghanda na ako para matulog. Kael! Habulin mo ko! Takbo Kael! Habulin mo ko, bilis! Nandiyan na ako, Tala! Mahuli rin kita! Huli ka na ngayon! Oh, ikaw naman ang tiya, ha? Masayang tawa ni Kael. Isa na namang panaginip. Marian, walang niya kang babae ka, ha? Sigaw ng galit na si Marjorie. Ano kailangan mo, Marjorie? Tanong ko. Di ba binalaan na kita na iwasan mo si Michael? At bakit kailangan akong iwasan ni Marian, ha Marjorie? Wika ni Michael na kararating lang sa opisina. Matagal mo nang alam na kaibigan lang ang turing ko sa iyo, Marjorie. Kaya pakiusap. Tigilan mo ng panggugulo mo kay Marian. Wika pa ni Michael kay Marjorie. Makalipas ang isang buwan. Marian, sorry ha kung naging masama ako sa iyo. Mula nung mga bata pa tayo. Iinggit kasi ako sa iyo eh. Kasi nasa iyo ng atensyon ng lahat. Pati na rin si Michael. Pero pangako, hindi na kita gugulihin pa. Wika ni Marjorie na ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga gamit niya para sa nalalapit niyang pagbabakasyon sa Amerika. Ngumiti na lamang ako at niyakap siya. Tanda ng aking pagpapatawad sa lahat ng mga ginawa niya sa akin noon. Oh, anak, nandiyan ka na pala. May bisita ka. Wika naman ni Daddy at bigla na lamang akong nakaramdam ng tuwa nang makita ko kung sino ang aking bisita. Isang lalaki ang bumungad sa akin nang may matamis na ngiti at gwapong muka. Si Kael na nakilala ko ng matagal ng panahon bilang Michael. Hi Marian, ako nga pala si Mr. Kael Michael Gomez. Sabay abot ng kanyang dalang bungkus na bulaklak sa akin. Ngayon ko lang lubos na uunawaan na ang buong pangalan ni Michael ay Kael Michael. Michael, salamat sa mga bulaklak na to ah. Para saan nga pala mga ito? Bakit binibigyan mo ko nito ngayon? Nagtatakang tanong ko. Marian, nais ko sanang itanong sa'yo kung maaari ba kitang ligawan. Halos sumigaw ako sa tuwa nang marinig ko ang mga salitang yon mula sa labi ni Michael. Kung isa man itong panaginip, sana ay wag na akong magising.
Kaya ang ginawa ko ay kinurot ko ang aking sarili to check the reality. Rico, malakas kong sabi. Ano nangyayari? May masakit ba sa'yo? Tarantang tanong naman ni Michael sa akin. Wala. Natatawa na lamang na sagot ko sa kanya habang kinikilig sa tuwa ang aking puso.